I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay, and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli po tayong magkakaroon ng ating our daily words of encouragement, and it's my intention to be able to encourage you this evening before we go to sleep. Ano po? At naniniwala po ako na may mensahe po ang Panginoon sa atin. Tayo po muna yung manalangin. Before we read our text, sa Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita. Muli na aming mapag-aaralan sa gabing ito. And give us understanding upang matuto po kami at lumago sa aming pananampalataya upang ang makinabang ang aming pamilya. Tawad din po sa lahat ng kasalang pagkukulang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, Luke chapter 10, 21 po hanggang 24, sabi ng Bible, "In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seems good in thy sight. All things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is, but the Father, and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him. And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see." Right. So, which see the things that ye see. 24. "For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them." Okay, yan po ang pamagat natin. Dito po sa verse 23, "Blessed are the eyes which see the things that ye see." Sapagkat sa mga wise, sabi ng Bible kanina, at sa mga prudent ng sanlibutan, ay hindi nila nakita yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, "Blessed are the eyes which see the things that ye see." Okay? Panginoon, nag-rejoice po siya in spirit, sabi ng Bible. Ang rejoice po dyan ay agaliao sa Greek word, be exceeding glad. Yan ang ibig sabihin po. And yung blessed naman po dyan are the eyes, ay makarios sa Greek word, ibig sabihin supremely blessed, happy, well off. Yan po ang ibinigay ng Concordance Dictionary. So happy siya kasi blessed, di ba? Well off. Talagang, kumbaga, well ang kanyang kalagayan sapagkat ay pinagpala, di ba? Alright, so these verses captures Jesus rejoicing in the Spirit, praising the Father for hiding spiritual truths from the self-righteous and revealing them to the babes or humble. So it emphasizes childlike faith and underscore that knowing God requires divine revelation through Jesus Christ. Number 1 na matututunan po natin dito is the joy of divine revelation. Sabi ng Bible dito, ang Panginoon nag-rejoice in the Spirit. Sabi niya, "O Father, Lord of heaven and earth," verse 21, "and thou hast hid these things from the wise and prudent." Yung mga mapag-wise ng mundo, they are prudent by the things of the world, but not with the spiritual things of God, spiritual truths.
Kaya, sabi ng Panginoon, ay hinid nila sa kanila. Saan ipinakita? Revealed unto them unto babes. So, babes is humble people. Alright? At yung mga bata, yung mapagpakumbaba, yung katulad ng bata na meron siyang childlike faith, may pananampalataya. Kasi ang bata po, madaling maniwala eh. Kahit anong sabihin sa kanila, madali silang maniwala. Ang Panginoon, pag may in-reveal siya sa mga taong ito, ay madali silang maniwala. Kaya nga ang revelation ay nasa mga humble na madaling maniwala sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. So God reveals the truth to the humble. Tingnan niyo po, katulad ng kaligtasan pong tinanggap natin, nung narinig natin ang Ebanghelyo, naunawaan natin at tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Alright? So may revelation that Jesus is the Savior. Di ba? May revelation about Trinity. May revelation about iba-ibang doktrina. Di ba? Kahit yung mga principles na ginagamit po natin, reveal ng Diyos siya. At because of that, merong joy. Merong kasiyahan. Hindi ka ba masaya? Nung niligtas ka, naunawaan mo yung revelation na ang Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas, di ba? At nung tinanggap mo siya, that caused joy. And nung araw, hindi naman po tayo agad alam yan kasi nanggaling po tayo sa Katoliko or Aglipayan, di ba? O mga anumang relihiyon na walang ganung pananampalataya na itinuturo ang Biblia. Nung meron sila, mga church dogma, ginawa ng relihiyon, meron silang nobena, meron silang kung ano-anong good work salvation at sacraments, pero wala sa kanila na nagtuturo ng for by grace are ye saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8 and 9. Pero nung nakita natin yon, iba pala sa dating pananampalataya natin, di ba? So God reveals the truth to the humble. At merong joy. At by the way po, bawat Sunday pumupunta tayo sa church, Sunday morning, Sunday night, prayer meeting natin, merong kakaiba na inire-reveal ang Panginoon sa atin. At pag naunawaan natin yung prinsipyo ng Diyos, kakaroon po tayo ng joy. Alawa, the authority of the Son. Sabi ng verse 22, all things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is, but the Father, and who the Father is, but the Son. And he to whom the Son will reveal him. So Jesus alone reveals the Father. Okay? Bakit? Siya yung may authority. Alright? Siya yung may authority. Kaya nga po, napakahalagang pakinggan natin ang pinapakinggan ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo about sa kalooban ng kanyang because God the Father sent His Son to reveal His purpose in life. So that's why we are hearing from the Bible at kung ano ang sinasabi ng ating Diyos. So meron siyang authority, mga kapatid. Hindi po yung religious leader ang ating dapat pinapakinggan kung wala naman sa Biblia. Meron ng mga religious leader ngayon, pinagbabawalan nila yung kanilang member na magkaroon ng Biblia para hindi nila maunawaan ang talagang plano, kalooban, at mga revelation ng Diyos sa tao. So kung anong sabihin ng leader nila, tango lang sila ng tango. At pag binigyan mo yan ng gospel tract, sinuluwining mo, sasabihin nila, hindi na may relihiyon na kami. Bakit? Yun, ang tinuturo nila ay kung anong sabihin ng religious leader, yun. Hindi po. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, ng salita ng Diyos, yan ang ating authority. Kaya nga po, the Bible is the sole authority of our faith and practice, mga kapatid. Kasi nandiyan yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Alright? So siya po dapat ang pakinggan natin, ang Diyos. Hindi po tao. Kasi po, dapat, kung nagpipreach yung pastor pa, yung sino man dyan, pare or ministro, tignan mo rin sa Bible kung nandiyan ba yan. Diba? Bakit? Kung wala dyan, huwag mong paniwalaan. Pero kung nandyan yan sa Biblia, paniwalaan mo kasi yan ang authority natin. Pangatlo po, panghuli,
The blessedness of the disciple. Sabi ng Bible, verse 23, and he turned unto him his disciple and said privately, Blessed are the eyes which ye see the things that ye see, sabi niya. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which ye see and have not seen them. Hindi nila nakita, kahit gusto nilang makita. And to hear those things which ye hear and have not heard them. Alright, so they witness what others long to see. Yung gusto ng mga prophets at mga kings, hindi nila nakita eh. Pero yung mga disipulo niya, narinig nila at nakita nila mismo sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa tuwing tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, Sunday morning, Sunday night, prayer, Thursday night prayer meeting, napakapalad po natin na nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos patungkol sa kalooban ng Diyos para sa atin, hindi lang sa atin, para sa ating pamilya. Napakapalad po natin. Yung ang maalaman mong ligtas ang kumpleto ang iyong pamilya patungo sa langit. Napakapalad mo. Oho. Alright? At yun yung maayos ang relasyon nyo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, at kumpleto kayo, napakapalad. Yung ang nagkakasundo kayo araw-araw, napakapalad. Diba? Bakit? Dahil sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Sa ating pong principles of the day, mga kapatid, number 1, sabi ko dyan, God reveals Himself to the receptive and responsive. Yung humble, di ba? Receptive eh. Tsaka responsive. Yung mga tumutugod sa panawagan ng Diyos. So, i-reveal ng Panginoon sa mga receptive and responsive ang kanyang sarili, kalooban. At pangalawa po, blessedness comes from God's greatness. So, dahil dakila ang Diyos, pinagpala po tayo. Diba? Napakaganda po. Thank God, blessed are the eyes. Ay po yung manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po sa aming buhay, mga ito. Salita niyo, manatil niyo sa aming puso at isipan at kayo po ang maitaas. Bless niyo po sa aming buhay ang inyong salita. Patawad ang sa lahat ng kasalanan pagkukulang. Bless niyo po lahat ng nakikinig, sampo ng kanilang pamilya. Patuloy silang lumago spiritually. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, yan po ang ating daily words of encouragement sa gabi nito. Magandang gabi po sa ating lahat. Live po nakikinig, Brother Rico dyan sa South Korea. God bless you. Brother Rico, shout out at patuloy ka namin pinag-pray. Ganun din po sa iba-ibang dako ng ating bansa na nakikinig. God bless you. At sa iba-ibang bansa po, sa Amerika, sa Asia, and sa Abra, sa Pangasinan, ganun din po sa Pampanga, Bulacan, at sa Manila, sa Pandakan, may narinig po dyan. Live or replay, God bless you po. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you all. I love you all.